Ito, pabilisan to. Sinong mabilis gumets? Yung mabilis gumets. Yung pick up niya kagad. Ito po. Kapag po ba ang baboy, lagi na lang nagkakamali, pwede na po ba natin siyang turuan ng lechon? No kaya ng hindi bumenta si pastor. Okay, pasensya si pastor, hindi bumenta. Lechon, pwedeng leksyon, lesson, okay? Our lesson for today is in 1 Corinthians 15:58. Tignan po natin yung lesson po natin. Basahin po natin ng mabilis. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Pakisabi sa katabi mo, wow, what a great promise from the Lord. Matinding pangako yan. Tagalogin po natin, basahin natin sa Tagalog. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Isilin mo yung katabi mo, magpakatatag kayo. At ano pa pong sabi diyan? At huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Pagpalain po ng Panginoon ang Kanyang mga salita sa araw na ito. Ano-ano po ba ang mga paghihirap na nararanasan po natin? Lalong-lalo na po sa mga kabataan. Taas nga po ang kamay ng mga kabataan. Students, ano-ano po ba yung mga paghihirap na nararanasan po nyo? Sino po dito yung naranasan yung Wi-Fi suddenly lost? Biglang nawala yung Wi-Fi. Hirap ba yan? Hirap yan. Yeah. Lalo na pag nasa gaming ka, hirap. Sino po dito yung lagi na lang nagre-reklamo sa school niya? Masikip, maputik, malamok, kulang sa aircon ang mga rooms. Yan ho ba yung mga pinagdadaanan yung paghihirap? Matindi po yan. Ang mga students po ngayon, may service. Hatid sundo. Ang mga students noon, sa panahon po namin, walang service. Walang hatid sundo. At kung minsan walang baon, pero tuloy pa rin sa pagpasok. Minsan po, magkaiba yung paghihirap namin nung mga kabataan kami sa mga paghihirap ng mga kabataan ngayon na lagi niyong nirarant sa mga GC, sa social media, di po ba? Pero mas laliman pa po natin. Laliman pa po natin. Ano naman po yung mga paghihirap na ginagawa natin para sa Panginoon? Pakisabi po, sacrifices, service, paglilingkod, may mga paghihirap po talaga dyan. Sabi nga it's better to suffer for the Lord than to suffer because of sin. Normal po ang paghihirap. Lahat naman naghihirap. Minsan nga matutulog ka na lang, parang pagod na pagod ka pagising. Lahat naman may paghihirap. Pag-aaral, trabaho, marriage, paglilingkod sa Panginoon, may paghihirap. Pero piliin na po natin maghirap nang tayo ay naglilingkod sa Panginoon kesa sa maghirap tayo dahil sa paggawa po natin ng kasalanan. Mamili ka na lang doon. Pakitanong yung katabi mo, ano pipiliin mo? Yung naghihirap ka dahil sa kasalanan na pinaggagawa mo? O may paghihirap ka na ginagawa para sa Panginoon, para sa paglilingkod mo sa Panginoon? Amen.
Kasi po, ang pangako sa unang Korinto 15:58, ito po yung pangako. Lahat ng mga paghihirap natin, sacrifices, service, na ginagawa natin sa Panginoon, walang sayang. Ang sabi ng Biblia, your labor in the Lord will not be in vain. At kung nananalig ka dito na lahat ng pagpapagal mo, lahat ng sakripisyo mo, lahat ng paglilingkod mo, i-reward ka ni Lord balang araw. Gusto kong palakpakan mo ang Panginoon bilang papuri sa Kanya. Praise God. Mga kapatid, this is Netherlands. Okay? Alam po ba ninyo, sa Netherlands, mas marami po ang bike kaysa sa tao. Yan po totoo. Nasa 23 million po ang mga bikes po nila versus 17 million katao. Halos lahat ng tao may bike. May isa o dalawang bike. Ganda, no? Ang sarap ng simoy ng hangin, malinis, walang traffic. At alam po ba ninyo na taga diyan, yung gusto ko pong ikwento sa inyo. Si Corrie ten Boom ay from Netherlands. Taga diyan po siya. Pakitanong na yung katabi mo, taga saan ka? Uy, taga diyan din ako ah. Higit nandito ka. Kita tayo. Sino po si Corrie ten Boom? Sino po yung babaeng yan? Si Corrie ten Boom, kilala po siya sa pagiging mabuting tao, paglilingkod. Kasi po, nung panahon ng World War II, 800 plus na Jews, kasi ano yun, hinuhuli, pinapatay. Ang ginawa po ni Corrie, itinago po niya sa bahay nila. Ang tawag niya doon ay hiding place. At nung nalaman po ito ng mga Nazi, ng mga German soldiers, na itinatago niya yung mga Jews, pinapakain, tinutulungan. Nung nalaman po ito, nahuli po siya kasama yung kanyang mga kapatid. Si Betsy, kung kilala niyo si Betsy. Dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, yun po ang nangyari sa kanya. At sa kulungan po, hindi po siya tumigil mangaral ng salita po ng Diyos. Nagpatuloy po siya. At ang himala ng Panginoon, sa isang pagkakamali, sa isang clerical error, nagkaroon po siya ng kalayaan. Mahirap kasi sa bilangguan ng araw. Nakikita niya, tinotorture yung mga tao. Si Betsy po, doon na po namatay. Namamatay yung tao doon sa gutom, karahasan, walang pagkain. Marami pong namamatay. At sa isa pong pagkakamali, sa isa pong clerical error, sa record, nakalagay doon na dapat dismiss na siya. At yung time na yon, naglilista na po lahat ng 50 years old plus na kababaihan. Ito-torture yun, papatayin po yun, ilalagay sa gas chamber. That time po, 53 na po si Corrie. Maigi na lang po, nagkamali ng record. Uy, dapat dismiss na ito. Alam niyo po, paglaya po niya, after 1 week, lahat po ng mga kababaihan, 50 years old up, lahat po yun, namatay po. Pinatay po yun lahat sa gas chamber. Salamat na lang sa Diyos. At sa kanyang paglaya po, inikot niya po ang maraming bansa, nasa 60 plus countries, nagpipreach siya ng Word of God on forgiveness. At yung pong libro po niya na Hiding Place, hanggang ngayon binabasa ng maraming Kristiyano. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sinasabi ko lang, anuman yung ginagawa mong paglilingkod ngayon,
Ano man yung pagsasakripisyo na ginagawa mo ngayon, pakisiko yung katabi mo, hindi sayang yan. Sikoy mo na mas malakas, hindi mawawala ng kabuluhan yan. Ituloy mo yan dahil nalulugod ang Panginoon. Amen. Praise God. Now, ano po ba ang kaunting background ng 1 Corinthians 15:58? Bawat letter kasi sa Biblia, meron, pakisabi po, background. Pag sinabing background, may sitwasyon yan eh. Meron yung pinaguhugutan. Kailangan alam po natin yan. So, what was the background of this chapter? Ito mga salita ni Pablo sa unang Korinto 15:58. Ito po ay sulat ni Pablo sa isang magulong iglesia. No po. Apostle Paul wrote this letter to a messed up church. Pakisabi po, messed up church. Pag sinabing messed up church, ano po ibig sabihin yan? Magulong church. Ang daming problema, ang daming sakit na spiritual. Kaya sinulatan po ito ni Paul. At naniniwala po ako, isa sa reason kung bakit sila sinulatan ni Pablo, maraming dahilan. Marami. I-correct yung mga maling aral, ayusin yung church. Pero isa sa nakikita kong dahilan, para bigyan ng encouragement yung mga tao na naglilingkod sa loob ng church na yon. Amen. Ang nakita kong isang dahilan ay para bigyan ni Pablo ng, pakisabi po, word of encouragement. Pakisabi po, edification. Palakasin yung loob ng mga tao na naglilingkod doon sa magulong iglesia na yon. Na kahit magulo, nagpapatuloy sila sa Diyos. Kahit may mga problema, hindi po sila umaalis. Dahil nakatuon sila kay Kristo. Amen. Ang tendency kasi ngayon ng mga tao, pag magulo yung isang lugar, aalis na ako. Pakisabi sa katabi mo, anong English ng grasshopper? Di tipaklong. Di ba? Ang daming tao, parang tipaklong. Pakisabi nga sa katabi mo, yung medyo may sampal ng konti, huwag kang parang tipaklong. Di ba ganyan? Gusto ko nang mag-asawa. Gusto ko nang magpakasal. Kasi ang daming problema dito sa bahay. Noong nag-asawa, mas malaki ang mga problema ang kanyang pinagdadaanan. Tama? Ayoko nang mag-aral. Gusto ko nang magtrabaho. Gusto ko nang mag-abroad. Pagpunta doon, dami rin problema. Kaya marami pong tao, especially the young people, minsan palipat-lipat ng school, palipat-lipat ng course. Dahil akala niya dito, sa lilipatan niya, maayos na. Paglipat niya, mas worse. Kaya palipat-lipat hanggang sa hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. Tipaklong eh. Kahit po sa paglilingkod sa Panginoon, na-applyan ng marami. Dito sa church namin, magulo. Lipat ako sa ibang church. Magulo rin doon. There is no perfect church. Baka lalong gumulo kasi nandun ka. Amen? Palipat-lipat ng trabaho. Akala niya, pag nag-resign siya sa kanyang company, okay na lahat dahil lilipat siya sa mas maayos. Pero hindi niya alam na mas matindi pa pala yung mga challenge doon. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, saan man tayo ilagay ng Panginoon, may challenge, may hamon. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang aalis. Kapit lang. Kapit lang. Diba? Yung iba po, nakailang asawa na. Akala nila, pag nagpalit ako ng asawa, siguro, mapapayapa na ako. Nakailang palit. Pero wala pa rin. Kasi nga po, napubuhay tayo sa isang mundo na imperfect. Akala mo, pag nawala ka sa Pilipinas, maayos ka na.
Pagpunta mo doon, meron challenge na nag-aantay sa'yo. Ibig sabihin, sa lahat ng dako, sa lahat ng chapter, sa lahat ng yugto, sa lahat ng sitwasyon na ating pinaglalagyan, may hamon doon. Amen. Kaya ito pong mga taong ito, ano nga ba mga pangalan nila? Ni-record ko po ang ilan sa kanila. Ito po yung mga naglilingkod sa Panginoon ng tapat sa Church of Corinth, sa kabila ng mga pagsubok, problema, sa kabila ng messed up church, ang kanilang church. Nandito po ang mag-asawang Aquila at Priscilla. Sino po dito ang mga mag-asawa? Yan, mga mag-asawa na nagpapatuloy sa Panginoon. Parang kayo po ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nandito po sa iglesyang ito si Stepanas family, yung pamilya. Sino po dito may pamilya na kasama? May pamilya kayo. Yan, kayo po yan. Praise God. Pamilya. Nandito rin po si Crispus, si Gaius, si Apollo, si Pobi, at marami pa. Kaya nung araw, akala ko, pag sinabing Church of Corinth, problematic church, messed up church. Nung araw po, pag tinignan ko yung Church of Corinth, magulo to. Pero kanina, kahapon, nung mga nakaraang araw na nagme-meditate ako, sabi ng Panginoon, hindi. Marami dyan tapat. Marami dyan committed. Marami dyan nagpapatuloy sa kabila ng mga unos. Katulad mo at katulad natin. Amen. Now, ano po ang pangako ng Panginoon dito? Tingnan po natin saglit ang mga pangako ng Panginoon. Ang sabi po dyan, your labor in the Lord will not be in vain. Hindi masasayang. Tayo po, naglilingkod, hindi dahil sa rewards. Naglilingkod po tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Nagkakaisa po tayo doon. Dadaanan ko lang ng mabilis yung mga biblical rewards na pwede nating maranasan as we serve the Lord. Actually, marami po ito. 3 lang po yung dadaanan ko. Unang-una po, pakisabi po, the reward of remembering. Hebrews chapter 6 verse 10, ang sabi diyan, hindi nakakalimutan ng Diyos ang inyong ginawa at pag-ibig na ipinakita ninyo sa Kanya sa paglilingkod sa mga banal, ibig sabihin sa mga kapatiran. The reward of remembering, ibig sabihin, lahat ng ginagawa po natin, lahat yan nare-recall ng Panginoon. Lahat yan naaalala ng Panginoon. Huwag mo sabihin na wala nakakapansin sa'yo. Huwag mo sabihin na wala nakaka-appreciate sa'yo. Huwag mo sabihin na hindi naman nila tinitignan na mahalaga, importante yung ginagawa kong paglilingkod. Wow! Kasi nakikita yan ng Panginoon. Inaalala yan ng Panginoon. Amen. Ano pa po? Yung pangalawa po, the reward of transformation. Romans 6:22. Ito po pinakagusto ko. Na kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, patuloy binabago ng Panginoon ang ating mga buhay. May mga tao, ang katwiran, saka na ako maglilingkod kapag perfect na ako. Kapag maayos na ako. That's wrong. Mali po yun. Ang dapat, anuman yung level of faith mo na meron ka ngayon, sabihin mo na baby Christian ka, sabihin mo na nagpapasimula ka kay Lord, nagbabalik loob ka sa Lord, nasa anuman kalagayan ka ngayon, keep serving the Lord. And as you serve the Lord, tinatransform ka ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Di po ba? Ang layo na niya kaysa sa dati. Tama po ba? Pakisabi nga sa kanya, laki na ng pinagbago mo. Kilala kita dati doon. Ako, kilala kita, sa totoo lang. Pero ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ka perfect. Pero ang layo ng iniwan mo at ngayon ay nasa kalagayan ka ngayon na naglilingkod at malayo pa ang pupuntahan mo para sa Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord.
Pag patuloy ka naglilingkod sa Panginoon, patuloy ka niyang babaguhin. Patuloy niyang aalisin ang lahat ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa ating harapan. Ano pa po ang reward na ibinibigay ng Panginoon sa paglilingkod? Pakibasa po, the reward of fruits. Ano po ba yung the reward of fruits? Ito po yung mga naaakay natin sa Panginoon. Sa 1 Thessalonians 2:19-20, kayo ang aming pinagmamalaki at kagalakan. Mga kapatid, pag naglingkod ka sa Panginoon, marami kang maaakay sa Panginoon. Alam niyo po, blessed po ako sa anak ko pong si Joshua. Nasaan po si Joshua? Taas nga ang kamay. Ayun po, anak ko po yan. Marami po siyang mga kaibigan na nadadala sa gawain po ng Panginoon. Yung pong drummer po natin, Joshua rin ang pangalan. Akay po yan ng aking anak na si Joshua. Palakpakan po natin ang mga Joshua sa pangalan ni Jesus. Yung mga inaakay mo, naglilingkod sa Panginoon. Pinagpapala, binabago ng Panginoon. Amen! Maniwala ka kapatid, pag naglingkod ka sa Diyos, maaalala niya yan, hindi niya yung kalilimutan, patuloy ka niyang babaguhin, at gagamitin ka niya para mag-akay ng mga tao na pagpapalain ng Diyos. At habang buhay, pasasalamatan ka nila. Sasabihin nila, salamat, ginamit ka ng Diyos para ako makakilala sa Panginoon. Sige nga po, malakas nga na palakpak. Mas malakas yung may kasamang papuri. Pasasalamat. Thank you, Lord Jesus. Birthday po ng daddy ko ngayon, August 2. Naalala ko po yung daddy ko po, bago po ako mag-full-time, at age of 17, pumasok na po ako sa ministry. Ito po yung verse, ito po yung Bible verse na binigay ni daddy bago po ako umalis sa bahay. Binasa niya po yung Mark 10:29-30, kasi ito po yung time na baka hindi na kami magkita. Ito yung time na matagal kaming nagkahiwalay dahil matagal siya nagtrabaho sa Saudi Arabia. Ngayon, bumalik siya for good. Parang 1 taon pa lang kami nagsasama, naglilingkod sa Panginoon na magkasama. Pero kinakailangan ko na mag-full time. At doon na po ako uuwi sa pastoral house po namin. At pakiramdam namin, baka hindi na kami magkita. Baka minsana na lang, kasi kung saan-saan po kami binabato. Kung saan-saan po kami dinidestino, na-assign ng mga iba't ibang probinsya. Ito po ang sabi niya sa Mark 10:29-30. Ito yung mga pangako ng Panginoon. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, walang sino mang nag-iwan ng bahay o mga kapatid, o mga ina, o mga ama, o mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo. Parang para talaga sa mga naglilingkod yan eh. Sabi niya, iiwan mo na ako, baka hindi na tayo magkita, pero huwag kang mag-alala. Kasi gagawin mo yan para sa Ebanghelyo. Gagawin mo yan para sa Panginoon. Sakripisyo yan, may pangarap ka, pero inuna mo yung calling, yung paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Ang sabi dito, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid at mga ina at mga anak at mga lupain. Ibig sabihin ni Daddy, maaring magkawalay tayo, mawalan ka ng tatay na hindi ka nakikita. Huwag kang mag-alala kasi sa pupuntahan mo doon, magkakaroon ka ng maraming tatay, maraming nanay, maraming kapatid, maraming kapatiran. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang sabi pa po doon, kalakip ng mga pag-uusig at sa panahong darating at buhay na walang hanggan. Can we say, praise God? Walang sayang. Walang sayang. Ako po, maaga po ako naglingkod sa Panginoon. At age of 17, mag-53 na po ako ngayon pong darating na August 30.
At pwede kong sabihin na hindi na sayang yung buhay ko nung ito'y ipinaglingkod ko sa Panginoon. Meron pong isang kabataan na laging naglilingkod, masipag. Taas nga ang kamay ng mga kabataan ulit. Yan, katulad po nyo, masipag. Napakasipag ng kabataang ito. Lagi niyang tinutulungan yung pastor po niya. Lagi siyang tumutulong. Lagi niyang pinagdadrive. Pinagdadrive niya yung pastor niya. Pinagdadrive niya. Lagi siya nandun. Kahit saan magpunta yung pastor, Bible study, mission, wedding, nandun siya, pinagdadrive niya. At may pagkakataon pa yung kalahati ng sweldo niya, kalahati po ng sweldo niya, binigay niya po doon tulong. Binigay niya po bilang tulong dahil yung kanyang pastor, yung asawa ng pastor, na si Sarian. Binigay niya po yung bilang tulong. Para bang matindi mga kapatid, kasi kalahati ng sweldo. Hindi lang po ito tithes, hindi lang po ito offering. Sacrificial giving po ito. No po? Pero salamat sa Diyos, hindi po nasayang lahat ng kanyang pagpapagal. Lahat ng pagpupuyat, pinagdadrive niya yung pastor niya, tinulungan niya financially, hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Alam niyo po, ang unang-unang blessing sa kanya ni Lord, medyo mahiyain po siya, mahiyain. Basta sa babae, super mahiyain. Sa isang wedding ng kanyang pastor, doon niya po nakilala yung naging asawa niya ngayon. Praise God. Hallelujah. At yung pastor pa po niya ang nakialam na magitan. Sister, brother, mag-usap kayo, pinagpe-pray ko kayo. Yun po yung pangasawa niya. At pinagpala po siya ng Diyos, kinamusta po siya ng kanyang pastor, kamusta na buhay mo, kamusta trabaho mo, magkano sweldo mo. Alam mo, sabi niya, pastor, hindi ko na po sasabihin yung eksaktong amount, pero sinabi niya sa pastor niya, yung eksaktong amount. Ang sabi niya, pastor, pinagpala ako ng Diyos kasi 6 digits a month ang kinikita ko po ngayon, buwan-buwan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, higit pa. Kung ano man yung ginagawa mo, ano man yung paglilingkod mo, ano man yung ibinibigay mong sakripisyo, pag binalikan ka ng Panginoon, higit pa dyan. Titigan mo yung katabi mo, higit pa dyan. Higit pa dyan. Ma-amaze ka, mapapawaw ka, mapapahaleluya ka pag binalikan ka ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Pakitanong yung katabi mo, are you tired in serving the Lord? Tinatamad ka na ba? Napapagod ka na ba? Nagsasawa ka na ba maglingkod? Parang ayaw mo na ba? Well, ito lang po sasabihin ko, that's normal. Normal lang po na minsan napapagod po tayo. Hindi ibig sabihin na napapagod tayo, nawawala na yung pagmamahal natin sa Diyos. It's normal. Ako po, napapagod din po ako. Napapagod din po kami. Pero piliin na natin mapagod para sa Panginoon. Mas masarap na pong mapagod para sa Panginoon. Maniwala kayo. Nakakapagod din ang paggawa ng kasalanan. Nakakapagod po yung may bisyo ka. Nakakapagod yung nagtatago ka lagi sa kasalanan. Nakakapagod din yan. Pero piliin na po natin mapagod na naglilingkod sa Panginoon kasi walang sayang. Your labor in the Lord will not be in vain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Well, as we end, paano po natin mararanasan yung pangako ng Panginoon? Anong klaseng labor
Kasi marami nagki-claim ng 1 Corinthians 15:58, wala namang labor. Marami nag-aangkin ng pangako sa unang Korinto 15:28 nang hindi naman naglilingkod. So, alamin po natin kung paano natin mararanasan ito. Anong klaseng paglilingkod yung hanap ng Panginoon? Number 1, pakisabi po, steadfast service. Sabi po sa teksto po natin, ang sabi diyan, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Yun po pala yung steadfast service. Yung paglilingkod na may tatag, may bato, may bitaw. Yung paglilingkod na consistent. Yung paglilingkod na hindi tumitigil, hindi humihinto. Yung paglilingkod na nagpapatuloy, kahit gumagapang, basta nagpapatuloy. Malakas nga na amen. Katulad po sa unang Korinto 16:15, they have devoted themselves to the service of the saints. Pakisabi po, devoted. Ito po yung pamilya ni Stephanas family. Devoted po sila. Pag sinabing devoted, nakadikit, consistent. Sila po yung first fruits. Sila yung mga unang member ni Apostol Pablo. Sila po yung mga pioneering members. At purihin po ang Panginoon kahit nagkakagulo na minsan sa church, may mga problema, hindi sila umaalis. Hindi sila tumatalikod. Hindi po sila bumibitaw. Amen? Kasi nga po, they devoted themselves. Talagang binigay na nila yung kanilang sarili sa Panginoon. Hindi po sila naglilingkod dahil trending lang. Hindi po sila naglilingkod sa Panginoon dahil napilitan lang. Sila po ay makikita nyo po na totoo talaga na nagsuko ng buhay sa Panginoon. Hindi po sila matitisurin. Hindi po sila mabilis ma-stumble. Kasi nga nakatuon lagi sila kay Kristo. Amen. Hindi po sila sumusuko dahil alam nila kahit kailan hindi sila sinukuan ng Panginoon. Hindi po sila tumigil. Sino po mga hindi tumitigil? Dahil alam po nila kahit kailan hindi sila tinigilan ng Panginoon. Hindi po sila nagsawa. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo nagsawa. Hindi tayo nagsawang maglingkod. Kasi kahit kailan, hindi tayo pinagsawaan ng Panginoon. Amen! Pakisabi sa katabi mo, be strong. Magpakatatag ka. Huwag kang matitinag. Magpatuloy ka sa Panginoon. Pangalawa po, ano pa po ba yung paglilingkod na talagang nire-reward ng Panginoon? Pakibasa po, sacrificial service. Sabi diyan sa teksto po natin, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Pag sinabing sacrificial service, andun yung sipag, sigasig, talagang active. Active ka na nag-a-attend, active ka na naglilingkod, active ka na nagpa-participate sa gawain ng Diyos. Naku, pag ganyan ang paglilingkod mo, i-reward ka ng Panginoon, kapatid. Manalig ka. Dito po sa unang Korinto 16:17-18, binigay na halimbawa ni Pablo yung mga active workers. Ang pangalan nila ay si Fortunatus and Achaicus. Sabi dito, they refresh my spirit, sabi ni Paul. Ito po mga taong ito, bumiyahe, nagdala ng letter kay Pablo, nagdala ng kaunting offering, nagbigay ng encouragement, at ang sabi ni Pablo, they refresh my spirit. Pinagaan nila yung kalooban ko. Naginhawaan ako, sabi ni Paul. Yung bigat na nararamdaman ko, yung bigat na nararanasan ko sa paglilingkod, itong mga taong ito, pinagaan yung bigat, yung burden, na unload yung aking pasanin, sabi ni Paul. Ito po yung mga paglilingkod na
sacrificial. Hindi lang po sila nag-ubos ng pera, hindi lang sila gumastos ng pera, ibinigay po nila yung sarili nila para sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, ang daddy ko po, si Brother Conrad, at yung mami po ni Ate Chris ninyo, si Sister Mot, ang turo lagi sa amin, paglingkod ng Diyos, yung mga naglilingkod sa Panginoon, i-bless nyo, tulungan nyo, huwag nyo silang papabayaan. Dahil ang sabi nila, lahat ng ginagawa natin sa lingkod ng Diyos, ginagawa natin sa Panginoon. Ano man ang gawin po natin sa isang naglilingkod sa Panginoon po natin ginagawa. Amen. Nakakatuwa po, nung isang araw, may nag-message sa amin, Pastor, Ate Chris, dito na po kayo mag-lunch. Na-refresh po kami. At ang Panginoon ang bahala sa inyo. Amen. Hindi pa po nagtatapos doon. Ang sabi, Pastor, mahilig ka sa coffee. Pagtitimpla kita. Ibang klaseng pagtitimpla ginawa, parang may mga machine, may mga proseso, umuusok, ang bango. Biniro ko pa, baka naman dodrawingan mo pa. Huwag mo nang drawingan. Nagulat ako. May drawing yung kape. Napakasarap. Brewed coffee. Na-refresh po ako. Kaya at the back of my mind, sabi ko, grabing reward. Grabing reward yung ibibigay ng Panginoon sa taong ito. Amen. May mga tao minsan discouraged na po maglingkod. Dating masipag, dating masigasig. Pero dahil sa problema, parang pinanghinaan na po sila. Sabi nila, maigi pa ang aso. Sabi ko, bakit? Kasi ang aso, 6 months mo i-feed, magiging loyal sa'yo. Ang tao, 6 years mo pakainin, sa huli, kakagating ka niyan. Yung iba po, discouraged na. Ang sa akin po, hindi lahat ganon. Hindi lahat mangangagat. Tanong mo yung katabi mo, nangangagat ka ba? Baka mamaya sakmalin mo na kami dyan. So, huwag kang panghinaan ng loob sa paglilingkod dahil hindi lahat ng tao, pag ginawan mo ng mabuti, kakagating ka sa huli. Hindi po. Pangalawa, kung may mga tao man na pinaglingkuran natin at hindi tayo nagawa ng tama, huwag kang mag-alala. Sa Diyos po tayo naglingkod. Para sa Panginoon yung ginawa natin. At hindi yung taong yun ang magre-reward sa atin, kundi ang Diyos po mismo ang magre-reward sa iyo at sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakisigaw ng malakas, stay trusting. Stay trusting. Yan po yung paglilingkod na hinahanap ng Panginoon. Patuloy na nagtitiwala. Patuloy na nananalig. Hindi bumibitaw sa mga pangako ng Panginoon. Sabi diyan, 1 Corinthians 15:58, knowing that in the Lord your labor is not be in vain. Knowing, ibig sabihin, alam mo lahat ng pagpapagal para sa Panginoon, di masasayang. Patuloy ka na magtiwala. Patuloy ka magtiwala. Pakisabi sa katabi mo, stay trusting. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Pakisabi ulit, stay trusting. Hindi masasayang ang mga pagod mo. Stay trusting. Stay trusting. Huwag kang susuko. Amen. Stay trusting. May gantimpala sa mundo. May reward sa Panginoon. Amen. Pakisigaw-sigawan ng konti. Stay trusting. Stay trusting. Nakikita ni Lord ang lahat. Kita ng Lord yan. Walang nalilihim sa Panginoon.
Amen. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Si Apostol Pablo na sumulat nito, napakarami niyang paghihirap. Pero lahat ng kanyang paghihirap, ni-reward po ng Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 11:23-28, kung babasahin niya sa bahay, naranasan niya na bugbugin po siya. Nakulong for 5 times. 39 times po siyang hinagupit. Malupit talaga to si Pablo. Talagang hindi umuurong, hindi tumatalikod. Biruin mo, dahil sa kanyang paglilingkod, dahil sa persecution, 39 times. Nilatigo po siya. Pero hindi pa rin siya tumigil sa Panginoon. Amen. 3 times po siya na pinagbabato na halos muntik nang mamatay. Pagkatapos yung mga kasama niya, iniwan po siya. Inuusig pa siya ng ibang mga tao. Pero hindi po siya nanlumo, hindi po siya nanlamig. Kaya ni-reward po siya ng Panginoon. Ang pinaka-greatest reward ni Paul, yung binago ng Diyos yung kanyang buhay. Napakaraming churches na kanyang naitayo. Kalahati po ng New Testament. Siya po ang ginamit ng Panginoon para itayo ito. Wow. What a blessing from the Lord. Tayo po ay manalangin. Tayo po lahat ay pumikit. Let us close our eyes. And as we feel the presence of the Lord, may I ask our music team to lead us a worship song for the Lord. Bilang panalangin po natin sa Panginoon. Bilang commitment prayer natin sa Panginoon. Mga kapatid, church, do not quit. Do not stop. Don't stop serving the Lord. Wag na wag kang titigil, wag na wag kang tatalikod. Lahat ng ginagawa mo, you're serving, you're cleaning, you're praying, you're giving, it is not wasted, sabi ng Panginoon. God is writing your story. And the best reward is coming. Hindi ka laging iiyak. Hindi ka laging maghihirap. Makikita mo, lahat ng tinanim mo, aanihin mo. Lahat ng binigay mo sa Panginoon, ibabalik ng Panginoon. Tuloy lang, kapatid. Laban lang. Hawak ka ng Panginoon. Hindi ka niya bibitawan sa Diyos. Walang sayang. Thank you, Lord, for your presence.